living in God's covenant. So we're going to read in the book of Genesis, no, chapter 1, verse 27. Sabi diyan, so God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. So, sinasabi dito na ang tao ay nilikha sa wangis ng Panginoon. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Mukha ba yung kawangis ng Diyos? So, wala dito. Meron ba dito ang naniniwala na sila ay nanggaling sa unggoy? Naalala ko, yung mga pamangkin ko, nag-uusap sila kahapon. Sabi nung isa kong pamangkin, tita, sabi nung kaibigan namin, ang tao daw ay galing sa unggoy. Sabi naman nung isa kong pamangkin, si Pipay, sabi niya, merong picture si nanay, sa kanya ako nang galing. So sabi niya ganon. So sabi niya, sigurado ako, hindi ako sa unggoy galing. So, pero sinasabi ng salita ng Diyos, although tayo, syempre galing na tayo, ipinanganak tayo ng nanay at tatay natin, we were created in the image of God. No? Huwag kayong maniwala na kayo ay meteorite na sumabog, tapos lumabas kayo, or kayo ay dating unggoy, or dating butike, dating buwaya na naging tao. Although minsan, meron naman talaga, kaya nila nasabi yan, kasi may mga tao na ang resemblance parang yun sa unggoy, kasi sobrang dami ng kanilang buhok, di ba? Tapos yung kanilang color, pero hindi naman ibig sabihin no, na ang tao ay galing sa unggoy. Iba-iba lang tayo, no? Nagkakaiba-iba tayo ng itsura, ng complexion, dahil dun sa weather natin, di ba? So, halimbawa, kung ikaw ay taga-Africa na sobrang init, normally, so maiitim ang tao doon, di ba? So, kung sa Amerika naman ikaw malamig, mapuputi. Dito naman sa atin, fair lang, kaya fair din yung complexion natin. Pero ang malinaw dito, na sinasabi ng Bible, nilikha tayo sa wangis ng Diyos. We were created in the image of God, and sabi dyan, male and female, He created them. No? Ngayon, kung may nagsasabi na hindi male or hindi sila female, they are in between, no? Problema na nila yon. Basta tayo, we believe on the Word of God that what He created was male and female. Tapos na tayo doon. No, we don't want to argue with anyone. Basta we stick on the Word of God. Ngayon, kung ikaw, kasi ganito yan eh. Binigyan tayo ng Panginoon ng pag-iisip, di ba? Binigyan niya tayo ng damdamin, ng sarili nating will, no? Ng desire, ng kaalaman, ng pagkaunawa. Sabi ko nga nung last time, sayang pro, binigay sa atin lahat ng Panginoon, binigyan ka ng pakiramdam. Sino dito yung wala ng pakiramdam? Meron ba? Sino ba dito yung, meron ba ditong may pusong bato na, hindi na nasasaktan, di ba? Pero kahit kung halimbawa, matigas na yung puso mo ngayon, before, nakaranas ka pa rin, no, na may pakiramdam ka. We know how to appreciate, we know about honor, di ba? We know about humor, sabi, maraming bagay ang ibinigay ng Panginoon sa atin because we were created in His image. Kaya kung ikaw ay ngumingiti, ang Diyos, marunong din ngumiti. Di ba? Most of the things we can do, God can do kasi nga, nilikha tayo dun sa image ng Panginoon. And binigyan niya tayo ng freedom. Kaya di ba, may lumalabas doon sa nilikha niya, lumalabas sa pagiging male at female. Kasi we were given freedom to choose, di ba? Kung ano man yung whatever things that will please us. Kaya lang minsan, ang nangyayari, inaabuso natin yung freedom na ibinigay sa atin ng Panginoon. But we must never forget na kahit tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaan,
darating ang panahon, di ba? Pananagutan natin sa harap ng Diyos, or we will give an account kung paano natin ginamit yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. So maraming tao ang pinili, no, ang mamuhay na nilalakaran ang kalooban ng Diyos or katuwiran ng Panginoon. Meron din naman pumili na yung gusto lang nila. So, it's totally up to us. Walang baril na nakatutok sa ulo mo para magsabi na eto dapat ang gawin mo. 'Di ba? Hindi ginagawa ng Diyos 'yang sa atin. He has given us our own will, 'di ba? Binigyan niya tayo ng kanya-kanyang pag-iisip, kanya-kanyang utak, 'di ba? Para makapag-decide tayo para sa ating sarili, no? Kaya lang we should always be mindful, no, yung dun sa mga choices na ginagawa natin sa buhay natin. Hindi pwedeng nasa gitna ka. You just choose, di ba? If you choose, if you want to be in God's side, you choose. If you want to be on the other side, no? Pero lagi natin tandaan na lahat ng mabubuting binigay sa atin ng Diyos, we should never take it for granted. No? The sole purpose kung bakit tayo nilikha dito sa mundong ito ay para magkaroon ng close relationship and fellowship sa Panginoon. Katulad natin, di ba? Nakakagaan sa loob kapag meron tayong tao na lagi nakakasama, lagi nakakausap. Sino dito yung gusto lagi lang siya mag-isa? Wala siyang kinakausap maliban sa sarili niya. Di ba? Kaya pag masaya siya, ibig sabihin, magkabati sila ng sarili niya. Pag tahimik siya, magkagalit sila, hindi sila nag-uusap. Sino yung ganun dito? Di ba wala? Masaya tayo na meron tayong kinakausap. Di ba? Merong nangangamusta sa atin. It's the same thing with God. That's why, sabi, we were created in the image of God. God created us kasi nakita niya masyadong bare yung lupa, 'di ba? Kailangan niya ng merong makakausap, 'di ba? Meron na almost 'di ba, like him. Yung meron ding damdamin, meron ding pag-iisip, 'di ba? Meron sariling will. Kaya nga 'di ba, noong hinanap ng Panginoon si Adan doon sa Eden, di ba? Gusto ng Diyos na makipag-fellowship. Kaya lang ang nangyari, nahulog na pala sa kasalanan si Adan at Eva. Kaya yung fellowship ng Diyos at ng tao ay naputol. And then, kung alam niyo yung story ni Enoch, di ba? Sabi, isa si Enoch, no? Tinataya na hindi naka-experience ng kamatayan. Why? Kasi sabi dun sa Genesis 5:24, Enoch walked faithfully with God. And sabi, He took him while he was still alive. Kinuha na siya ng Panginoon dahil sobrang mahal siya ng Diyos. He really lived a faithful life. Diba? Kaya siguro nauso yung kasabihan na yung mga bababait, unang kinukuha ni Lord. No? Pero hindi ko naman sinabi maging salbahe kayo. Pero sabi, kasi daw, yung hindi mabait, binibigyan pa ng chance ng Lord na baguhin yung buhay. Kaya daw nauuna yung mababait. So, kaya nga, you see, sa Bible, maraming character, no? Maraming personality sa Bible ang nag-establish ang Diyos ng covenant, no? Pero mapapansin natin, yung mga tao na binigyan ng Diyos ng covenant o yung ano ba yung covenant sa Tagalog? Panata or pangako, 'di ba? Pledge. It's like that, yun yung mas mababaw. So sabi, God made covenant only to the chosen and the faithful. Hindi nagbibigay ang Diyos ng pangako, 'di
Di ba? Sa mga matitigas ang ulo. Sabi mo sa katabi mo, huwag matigas ang ulo. And sabi, ang pangako ng Diyos or God's covenant is only for the faithful, sa matapat. Kaya kung hindi ka matapat sa Panginoon, di ba, you will not receive the benefit of God's covenant. So sa Bible, di ba, sino yung mga binigyan ng Diyos ng covenant? Una, di ba, si Noah o si Noe, di ba, binigyan siya ng covenant ng Diyos na hindi na lilipunin ng Panginoon ang mundo na ito dahil sa kasalanan sa pamamagitan ng baha. And that time, Noah and his family was the only one saved because he was the only one that God sees being faithful. Diba? So, God's covenant is for the faithful. Si Abraham, sabi dyan, ay ang naging covenant sa kanya ng Panginoon, you will be the father of many nations. Magiging ama ka ng maraming lahi. Di ba? Sabi nga, kung mabibilang mo yung buhangin or yung tala sa langit, sabi niya, ganun kadami yung magiging lahi mo. And you know what? Tayo ay part, no? Noong lahi ni Abraham. Kasi ang dami naman nung buhangin. Sino dito ang kayang magbilang ng buhangin? Di ba wala? Hindi natin mabilang. So, ibig sabihin, yung dami ng tao, mas marami pa nga yung buhangin, di ba? So, tayo ay kasama doon sa covenant kay Abraham. And ano pa yung covenant kay Abraham? Ang magpala sa'yo ay aking pagpapalain. Ang sumumpa sa'yo ay aking susumpain, di ba? So, God made a covenant also to Isaac, to David, to Jacob. Why? These are God's chosen people. Chosen men. God gave covenant to Israel. Di ba? Kasi mga pinili sila ng Panginoon. And they lived a faithful life. Kaya nga, if we will live, no? Kasi tayo, nung tanggapin natin ang Panginoon, ibig sabihin, tayo ay pinili ng Diyos. Pinili ka ng Panginoon na maging bahagi ng kanyang pamilya. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka. So, what's next? We should learn to be faithful. Kasi pinili ka nga ng Diyos eh. No? So, when God choose you, you are required to be faithful. Meron siyang kakambal, hindi pwedeng pinili ka lang, tapos hindi mo gagawin yung part mo. No? So kung talagang tinanggap mo na si Jesus Christ sa bilang iyong tagapagligtas, meron pa ba dito na hindi pa tinatanggap si Jesus Christ sa buhay nila? Gusto nyo manawagan? Manawagan tayo dito? Di ba simple lang ang pagtanggap sa Lord? You confess your sin, you ask for forgiveness, tapos you ask Him to be your Lord and Savior. You dedicate your life. So, ganun lang kasimple. So, sabi, today, we have a new covenant. Ang covenant, hindi lamang para kila Abraham, kila Noah, nagtatamasa din tayo nung mga covenant na yon. Diba? So, sabi, when we are living in God's covenant, one, God's law is always in our minds and hearts. O, ayan, Pao. Hindi ko yun binigay kay Pao kasi sabi ko kay Pao, habulin niya ako. God's law is always in our hearts and in our minds and hearts. So sabi sa Hebrews chapter 8 verse 10, so sabi dito, for this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, said the Lord, I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be with them. I will be to them a God, and they shall be to me a people. He said, the Holy Ghost
this satisfying that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while the first tabernacle was yet standing. So, ito ay covenant na ginawa ng Panginoon para doon sa mga pinili niya, no? And sabi ko nga kanina, tayo ay kasama sa mga pinili ng Panginoon. Kaya bilang pinili ng Diyos, dapat ang mga kautusan ng Diyos, lagi yan nasa puso natin at nasa isip natin. Sino dito ang nasa ulo na yung Ten Commandments? Wala pa? Wala pang nakasaulo ng Ten Commandments? Ha? Si Josh? O si Pipay? Daig kayo ha. Pipay, alika. Is-recite mo yung Ten Commandments. Kain ka ng kain dyan ha. O, makinig kayo ha. Next meeting, assignment, kayo naman magre-recite. Commandment number 1. You must not Ayan, ninenervous siya kasi ang taas ng ano niya. have other God except me. Commandment number 2. You must not make for yourself any idol. Commandment number 3. You must not use the name of the Lord your God in vain. Commandment number 4. Remember the Sabbath day to keep it holy. Commandment number 5. Honor your father and mother, then you will live a long time in the land. Commandment number 6. You must not kill. Commandment number 7. You must not commit adultery. Commandment number 8. You must not steal. Commandment number 9. You must not tell lies about your neighbor. Commandment number 10. You must not You must not want to take anything that belongs to your neighbor. Okay. O, pwede ba palakpakan niyo si Pipay? Ang hina mo. Meron pa ba? Sa mga young people? Meron pa? Ayaw nyo? Hindi kayo sure? Baka magkabali-baliktad yung commandment. So, di ba? Kinakailangan, yung basic, alam natin yan. Itong Ten Commandments, it is the basic among God's law. Bakit? Sabihin natin, kung tayo ay binigyan ng freedom, bakit merong law? Di ba? Yung law, ito yung nagiging guide natin para magkaroon tayo ng guide paano tayo mamumuhay ng tama sa harapan ng Diyos. Kasi kahit na binigyan tayo ng kalayaan, sabi ko nga sa inyo, meron requirement pa rin. Meron pa ring limitation yung kalayaan mo. No, kailangan mo pa rin mamuhay nung buhay, no, na pagharap mo sa Panginoon, meron ka magiging mabuting account. Lord, ganito ko po ginawa yung buhay ko. Ganito po ako namuhay. So, yun din yung magiging basis ng Panginoon para sabihin niya, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. No? Kahit ang Diyos, meron siyang standard. Lagi nga natin sinasabi that the God we serve is a God of order. No? So, kung wala itong mga paalaala, kung wala itong mga batas na to, how are we going to have order? Di ba? Kahit sa ating buhay, dito sa Pilipinas, imagine niyo kung walang batas, anong mangyayari sa atin? Di ba? Malaya tayong pumatay, malaya tayong magnakaw, di ba? Malaya tayong gawin lahat ng gusto nating gawin. Wala tayong kinoconsider na iba. But,
Di ba? Kahit papano, we have order kasi meron tayong sinusundan na batas. Di ba? And alam nyo ba na ang batas ng tao, yan ay ang guide niyan, guiding principle niyan ay yung batas ng Diyos. Di ba? Kaya pag pumatay ka, you will be punished. Pag nagnakaw ka, you will be punished. Kasi di ba, anong sabi dun sa commandment number 6? Thou shalt not kill. O yung commandment number 8, thou shalt not steal. Di ba? So pag ikaw naman ay nag-commit ng adultery sa atin, may kaso pa din yon. So ang naging basis nun, yung commandment number 7, thou shalt not commit adultery. So you see, yung ating batas, no, yung sa natural law natin, ang basic principle na pinagkuhanan niyan ay yung biblical law. No, yung batas ng Diyos para meron tayong gabay kung paano tayo mamumuhay. So it simply shows that we have a choice, no, to follow it or not. Siyempre, kahit naman sa batas natin, pwede nyo namang hindi sundin ang mga batas ng Pilipinas, pero humanda ka doon sa punishment nung hindi mo pagsunod. Di ba? Kahit sa Bible, yung hindi pagsunod, syempre may punishment. Diba? So, ang naging basis ng ating human law is yung biblical law. Kaya hindi natin pwedeng ihiwalay yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kahit na gusto natin gawin yung gusto natin gawin, diba? We have a human law na hahabol naman sa atin pag we go against the law. Diba? So, it's just the same. You follow God's law, you disobey human law, hahabulin ka naman ng human authorities. No, if you follow human law and you disobeyed law, 'di ba? Yung punishment naman ng Diyos ang matatanggap mo. So it's just, sabi ko nga, it's just the same. If you follow God's law, sumusunod ka din sa human law. No, kasi ang law ng Diyos, ang basic foundation nito ay pagmamahal. Diba? Hindi katulad nung human law. So, iba yung sa godly law eh. So, kaya nga, nung matindi na yung kasalanan ng tao, diba, sabi dun sa Hebrews chapter 9, verse 14 to 15, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. And for this cause, He is the mediator of the New Testament, that by means of death for the redemption of transgression, that we were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. So actually, pagdating nga sa New Testament, nung ipagbigay ng buhay ang Panginoong Yesus, pinadali na yung pagpapatawad ng kasalanan. Kung babasahin nyo kasi yung New Testament, masyadong complicated, yung Old Testament, masyadong mahirap yung paghingi ng tawad pag may kasalanan ka. Diba? Sa Old Testament, pag ikaw ay nagsinungaling, diba? Or ikaw ay nangalo niya, pag nangalo niya, ang punishment, babatuhin. Imaginein mo yon. Kung sa panahon natin gagawin yon, marami na sigurong namatay. Diba? So, and then, sabi doon, kapag ikaw ay pumatay, anong punishment doon? Magbibigay ka ng 10 baka, 5 kambing, 5 kalapate, diba? 3 tupa. Eh, yung 1 baka lang nga ngayon, magkano na? Tapos 10 pa yung ibibigay. Eh, baka sa dami ng kasalanan natin, di ba, maghihirap tayo. So pagdating, napakabuti ng Diyos kasi pagdating ng New Testament, yung New Covenant, binago na yon. Ano yung sabi sa 1 John 1:9? You just have to confess your sins. Aminin mo sa Panginoon. At sabi yon, tapat at banal siya na patatawarin ka sa iyong kasalanan. So, kinakailangan na ang ating pang-araw-araw na pamumuhay ay guided ng salita ng Diyos.
ay guided ng mga kautusan ng Panginoon para makapamuhay tayo ng masaya, mapayapa, di ba? Kasi alam natin, nilalakaran natin yung buhay na gusto ng Diyos na lakaran natin. Kaya pangalawa, kapag daw tayo ay namumuhay sa covenant ng Diyos, the Spirit of God will go with us. Nung ang Panginoong Yesus ay bumalik sa langit, iniwan niya yung Holy Spirit, no? Para maging guide natin, mag-comfort sa atin, di ba? Magpaalaala sa atin. So, nung si Jesus Christ, nung kasama niya yung kanyang mga disciples, sabi, He always wanted to have fellowship with His disciples. So, ganun din sa atin. Gusto ng Panginoon na lagi tayong maka-fellowship. That's why iniwan niya yung kanyang banal na spirito so that we would give time having fellowship with Him through our prayer, through our praise and worship, di ba? Being in the church, nakikipag-fellowship tayo sa banal na spirito ng Panginoon. And sabi, nung si Jesus Christ nakikipag-fellowship sa kanyang mga disciples, sabi, tinuruan niya sila na magmahal, tinuruan niya sila ng salita ng Diyos, He encouraged them, He warned them dun sa mga pagdadaanan nila na trouble sa buhay. And it's the same thing with us. When we fellowship with the Holy Spirit, when we pray, when we go to church, di ba, we are taught to love, we are encouraged, we are warned na ang mundo natin ngayon ay marami na tayong pagdadaanan na maglalayo sa atin sa Diyos. So we are warned. Hindi yun magugulantang ka, ba't ganito na ba itong mundo na ito? Di ba? Alam na natin na ganun yung magiging sitwasyon, and God has prepared that for us. Kaya ang prayer natin, lagi ako, pag nagpe-pray nga ako, sabi ko, Lord, yung akin po mga pamangkin, yung mga kapamilya ko, yung pong aming mga young people sa church, ilayo niyo po sa masamang impluensya ng mundong ito. Kasi, very influential ang mundong ito. Di ba? Naalala ko, nung pag masyadong matindi ang effect ng social media sa mga young people. No, sorry, kahit na ito ay tapos na, pero ang isang example ay yung nakatapos na presidential election. Nakita nyo ba kung gaano katindi ang naging effect, lalo na sa mga young people ng social media nung election na yon? Di ba? Yung mga kabataan, grabing bastusin yung mga matatanda. No, yung mga matatanda naman, syempre hindi magpapatalo, sumasagot din sila hanggang nagbabangayan. And may mga pagkakataon, ako naka-experience din ako niyan. Although hindi minention yung pangalan ko, alam ko ako yung sinasabi niya. Di ba? Tumatayo pa daw ako sa pulpito. Eh kasi, bongbong ako, Lenny siya. So you see, matindi yung ginawa ng election na yon. Maraming kabataan na nagrebelde. It's because of that. Meron akong kaibigan, nung matalo si Lenny, umiyak yung bata. Iyak siya. Sabi niya, Ma, paano na yung kinabukasan namin? Talagang umiiyak siya ha, hindi ako nag-joke. Ang nakakatuwa doon, hindi siya butante. Kaya ginawa nung nanay niya, nung sabihin niyo, nainis yung nanay, binatukan yung anak. Sabi niya, ano pinagsasasabi mo? Eh, hindi naman si Lenny yung nagbabayad ng tuition fee mo, ako. Hindi ka naman kay Lenny nahingi ng baon sa akin. So, sabi ko nga, wag natin ilagay sa tao yung pag-asa ng buhay natin. Sa Diyos lang dapat nilalagay yung pag-asa ng buhay natin. Kasi ang tao may mga limitation yan. 'Di ba? Ang tao nagkakamali, but God cannot be wrong. Pag sinabi ng Diyos na pagpapalain ka niya, He will do it in your life. Hindi politiko ang Diyos para mangako na hindi niya gagawin. Kaya when God gave a covenant sa buhay natin, nung sinabi niya sa Jeremiah 29:11 na He has good plans in our lives,
plans to give us hope, plans to bless us, di ba? Plans to give us long life. Believe that God will do it in your life. Di ba? Amen ba? Nagalit naman kayo agad, binanggit ko lang si Lenny. So you see, sabi sa John 7, verse 38, whoever believes in me, as scriptures has said, rivers of living water will flow from within them. So kung sino man daw yung maniwala sa Panginoon, dadaloy sa buhay natin, yung buhay na tubig. Alam nyo ba, yung sapa, no, na dumadaloy yung tubig, yon ay malinis na sapa. Pwede kayong maligo doon. Pero yung hindi dumadaloy ang tubig, huwag kayo doon maliligo kasi Makati yun. Di ba? Walang masyadong nabubuhay doon. Meron linta. Pag talon mo, pag angat mo, puro linta ka na. Kasi yung sapa na dumadaloy, hindi makakapit yung linta, nadadala sila. So, it's the same thing sa buhay natin. Kapag tayo ay naniwala sa Diyos, yung salita ng Diyos, it is like a spring of living water na dumadaloy sa atin, na inaalis yung mga maruruming bagay sa buhay natin at lagi tayong ginagawang malinis. Amen? So, tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang malinis yan? So, pag hindi na kasi dumadalo yung tubig, nagiging polluted. So, sa buhay natin, pag nawala na yung Holy Spirit, nagiging polluted na tayo. No? Yung tinig ng Diyos, natatabunan na nung sarili nating tinig. Natatabunan na nung tinig ng iba. So, ang Espiritu ng Diyos, He always desires to flow through us. No? Kaya kung hindi tayo nananalangin, hindi siya makakadaloy ng malaya sa buhay natin. Magiging dormant tayo. No? Magha-hibernate tayo. Kaya yung pakikinig ng salita ng Diyos, yung pagpunta sa church, magiging boring na sa atin. Kaya madali na natin ito na ipagpapalit sa ibang bagay. Hindi na natin nabibigyan ng malalim na pahalaga kasi hindi tayo namumuhay doon sa covenant ng Diyos. Hindi natin nakikita kung gaano ka-importante yung covenant ng Diyos. Di ba? So, sana wag tayong dumating sa point na maging polluted yung buhay natin at maging boring sa atin ang pagpunta sa church. Hindi natin dapat i-neglect yung mabubuting bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi sa Hebrews chapter 2, verse 23, how shall we escape if we neglect so great salvation, which as the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him? Diba? Minsan, naniniglect natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Ninineglect natin yung napakalaking sakripisyo ng Diyos para sa atin. So, wag mga young people. Habang bata kayo, sabi kanina, sabi ni Aling Bea, you were a chosen generation. Napakadaming kabataan, but you were one among those young people who were chosen by God to receive and live with His covenant. Kaya alam nyo, sobrang pinagpala kayo. Pwede nyo bang palakpakan ng inyong mga sarili? So do not take it for granted. You grab every opportunity na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Huwag ka masatisfy na ganyan lang ang buhay mo. You aspire for more. You dream big. Why? Because God has a covenant to bless you. Diba? Kahit mahirap mag-aral, hindi ka ganun katalino, ayos lang yun.
ang mahalaga, you strive to finish your studies. Pero kung ikaw ay gagraduate with honors, okay din naman. Di ba? Pero lagi mong tandaan, hindi ka lang gagraduate. After that, there's still life after graduation. And believe me, kung sa school umiiyak kayo sa hirap, mas mahirap pag nasa nagtatrabaho na kayo. Kaya alam nyo, you should take the challenge sa school. Kung sobrang hirap na hirap kayo, take it as a challenge kasi pagdating nyo sa working area, trained na kayo. Sisiw na sa inyo, ay, kaya ko na to. Di ba? Napagdaanan ko na to. Meron na kayong lakas ng loob. Meron na kayong enough na karunungan. Naubos na yung luha nyo sa pag-iyak sa kaaaral. Wala na kayong iluluha sa trabaho. Di ba? Na-experience nyo na lahat yon. Kakayanin nyo na. Ako, nung una ako sa trabaho, takot na takot ako dun sa boss ko kasi nga, hindi ko pa masyadong alam yung gagawin ko. Tapos habang na-trained ako dun sa trabaho ko, dumating yung time, no, kasi nagsikap ako talaga na matutunan yung ginagawa dun sa trabaho ko. Dumating yung time, yung boss ko sa akin na nagtatanong ng gagawin. Diba? Yung mga katrabaho ko, pag tinawag, kahit kumakain, natigil sila ng pagkain, break time. Nung one time, sabi ko dun sa boss ko, ay nakain yung secretary niya, tinatawag niya. Sabi ko, ma'am, kumakain pa po. So, sabi niya, ay, sige, tapusin mo muna yung pagkain mo. So, you see, God will make you the head and not the tail. Believe that. Hindi ka laging underdog. Darating yung time, yung tamang time ng Panginoon sa'yo that you're going to be the head and you must claim it in your life. Hindi mo sasabihin na ikaw ay mahina, hindi mo sasabihin na hindi ka maalam. When I entered BS Accountancy, first year, wala akong alam sa accounting. Ang mga kasama ko, may background ng accounting nung high school, ako wala. Ang malupit no, napunta ako sa pilot section. O diba, ang saya sila nila. Pagpasok namin, meron agang recitation. Di ko naman alam yung pinag-uusapan nilang debit credit. Pag-exam, yung mga barkada ko, kasi sabi ko nga sa inyo, sumama kayo sa magagaling para mapilitan kayo mag-aral. Huwag kayong sasama sa bulakbol. Ang mga kasama ko noon, hindi man ako naging cum laude or magna cum laude. Yung mga kasama ko, mga cum laude tsaka magna cum laude. At least pumasa ako. Kung sumama ako sa bulakbol, malamang bagsak kami pare-pareho. Kaya sila, seryoso nag-aaral, ako nakatingin lang sa kanila. Pinapakinggan ko sila. Tapos magagalit sila sa akin. Pagtapos na sila mag-aaral, tuturuan na nila ako. Pero nag-aaral naman ako noon. Stuck knowledge. Mahilig kasi ako magsulat. Nung nag-aaral ako, mahilig ako magsulat. Nagsusulat ako pagkatapos mag-discuss para naintindihan ko. Hindi ako sumasabay sa teacher ng pagsusulat kasi hindi ko yun maiintindihan. Kailangan makinig muna ako. Tapos, meron mga magagaling magsulat na hindi nakatingin sa papel eh. May scratch ako. Doon ko sinusulat, yung sinasabi ng teacher. Pero madalas, hindi ako nagsusulat habang nagdi-discuss yung teacher. After, tsaka ako nagsusulat. O kaya, nangungopia ako doon sa mga kaklase ko. Magagaling silang magsulat eh. Ako hindi. So, you see, kahit na hindi ka ganun kagaling, pag namuhay ka sa pangako ng Diyos, mangyayari yung pangako ng Diyos sa buhay mo. You just have to have faith, to believe, no? To live in God's covenant. So, pangatlo, we can overcome temptations. So, sa buhay natin, marami tayong temptation. Actually, si Jesus Christ nga, hinatid pa siya ng Holy Spirit sa di ba? Sa wilderness or sa desert para doon matempted. So, hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng mga temptation para i-test tayo. Di ba? Gano'n na ba yung level
ng faith nito? Hanggang kailan niya kayang kumapit sa akin? Hanggang kailan niya kaya akong paniwalaan sa buhay niya? So alam niyo ba sa Bible, maraming tao ang nakaranas ng parusa dahil hindi nila napagtagumpayan yung temptation sa buhay nila. So one example, si Ananias and Sapphira, no? Ipinledge nila yung kanilang kayamanan, no? Yung kanilang lupain na ibebenta para ibigay sa gawain ng Panginoon. So they pledge it, no? Ipinledge na nila yan sa Diyos. Kaya lang ang nangyari, noong mabenta nila, kumuha sila ng portion. Siguro naisip nila, lupa namin to, bakit naman namin ibibigay lahat? O, kaya lang kasi ang ano dito, na i-pledge nila yon. So everything you pledge to God, di ba, you give to God. Yung portion ng Diyos, ibigay mo talaga para sa Diyos. Kasi may iba pa naman silang lupain eh. Yung portion na yon, yun yung talagang para sa Diyos. Kaya lang, they were tempted. Siguro nung dumating na yung malaking halaga, hindi ko na caring ibigay kay Lord ito. Kukurot ako ng konti. Ito lang yung ibibigay ko kay Lord. So, ganun yung nangyari sa kanila. So, naibigay nila kay Peter yung pinagbilan ng kanilang lupa, kumuha sila nung portion. No, hindi naman sinabi kung gaano karami, pero kumuha lang sila ng part. No? Kaya lang, the point is, sabi ng Bible, give to Caesar what is due to Caesar, and give to God what is due to God. Yung lagi nga natin sinasabi, yung para sa Diyos yun. Wala tayong bahagi doon. So yung 10% natin, nung tinatangkilik natin, para sa Diyos yun. So hindi natin dapat kunin yun kasi yung 90% sa atin na. So dahil pareho sila na nagsinungaling, ito yung matindi doon. Kaya sabi, mas matindi yung kasalanan sa Holy Spirit kasi ito yung time na wala na si Jesus Christ, yung Holy Spirit na nandito. So na alam ng Holy Spirit yung nangyayari. Nagsinungaling sila, instantly, sabi nila, namatay. Namatay si Ananias at si Sapphira kasi nagsinungaling sila sa Holy Spirit. So you see, hindi ang Diyos, binibigyan naman niya tayo ng kalayaang pumili. But, sabi nga natin, meron tayong pananagutan dun sa pagpiling ginagawa natin. Diba? Pag para sa Diyos, wag na natin kunin. Ibigay na natin para sa Kanya yan. And the God we serve is the same hanggang noon, diba? Hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Kaya kinakailangan ma-overcome natin yung mga masasamang bagay na dumadating sa buhay natin. Tayo ang maka-influence, hindi tayo yung ma-influensyahan. Young people, sa school, dapat kayo ang maka-influence doon sa mga friends nyo, sa classmates nyo, sa mga gawaing mabuti, hindi kayo yung nai-influensyahan nila. Diba? Hindi pag napasama ka sa mga nagbibisyo ka na rin. Pag napasama ka sa mga magugulo, yung nang-aaway ka na rin. Diba? Sila yung dapat mahatak natin sa kabutihan, hindi tayo yung mahatak nila sa mali. Sabi sa Romans chapter 12, verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Diba? Siguro sabi, ito yung hirap naman po kasi madalas po natutokso kami. So isipin mo, si Jesus Christ, gawin mong example ng Panginoong Jesus. Doon sa Matthew 4, di ba? Sa Matthew 4, dinala siya ng banal na spirito sa wilderness para doon i-tempt ni Satanas. And kung babasahin mo yung chapter 4 na yun, yung mga susunod na verses, napagtagumpayan niya yung lahat ng temptation na ginawa sa kanya. Ano ang naging sikreto ni Jesus Christ? Ginamit niya ang salita ng Diyos. So when you are tempted, ang pinakamatindi mong sandata ay salita ng Diyos. Diba? Bakit?
May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Di ba? Kapag ito ay sinasabi natin, dinideclare natin sa buhay, you are releasing its power in your life. Kaya dapat alam natin yung salita ng Diyos. Hindi lang puro yung kanta ng K-pop yung alam natin. Hindi lang puro yung character at yung power ng Mobile Legend yung alam natin. Di ba? Saan ba si Laila? Mobile Legend ba yun? Oh. Ito gagamitin ko si Laila kasi pwede itong lumaban kay ganun. Hindi lang ganun. Di ba? Buti sa Mobile Legend, kita nyo, sa Mobile Legend, mananalo ka pag tamang character yung ginamit mo. It's the same thing sa buhay natin, mananagumpay ka sa temptation pag tamang salita ng Diyos ang ginamit mo. Di ba? Kaya wag lang character ng Mobile Legend. Tsaka yung character ng, ano ba yon? BT21 ba yon? Yung si Cookie. Ano yun? SB, hindi yung crush ni Jewel. Ha? BT21. Di ba? Yun lang yun sa ulo. Pag tinanong na sa Word of God, nakatingin na lang sa langit. Lahat tayo nakakaranas ng temptation. Kami, kahit pastor na kami, nakakaranas kami yan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, "No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it." Andyan ang Holy Spirit para magpaalala sa atin, uy, mali yan. Huwag mong gawin yan. Sabi, hindi ka bibigyan ng temptation na hindi mo kayang pagtagumpayan. Kaya lang mangyayari, wala namang ibibigay sa iyo ng temptation na hindi mo gusto. Alam niyo ba yon? Ang ibibigay sa yung temptation, gusto mo. Diba? Kung ikaw ay tempted na magjowa, kahit mali, yun ang ibibigay sa'yo. Bibigyan ka ng mali. Dahil gusto mo magka-jowa, jowain mo na. Diba? Meron magpapaalala sa atin. Kapag tayo ay gumawa ng mali, meron magpapaalala na may mali. So we must learn to listen. Hindi lang yung gusto natin. Hindi komot makakapagpasaya sa'yo, tama na yon. Hindi ka nilikha ng Diyos para sundin yung makakapagpasaya sa'yo. Of course, God wants you to be happy, but not at the expense of a good life. Not at the expense of a broken relationship with God. So gusto ng Panginoon, bibigyan ka niya ng assistance, no, pag kailangan mo. Pero you must learn to listen. Okay? So, kapag dumating yung kasalanan, matuto tayong humingi ng tawad. No? Sabi dun sa Hebrews 4:15-16, "For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way," so Jesus Christ yan, "just as we are, yet He did not sin." Si Jesus Christ, nung itempt siya, nasa katawang tao siya. So, He is just like us. The only difference, meron siyang karunungan ng salita ng Diyos. Okay? So, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Pwede kang humingi sa Panginoon ng tulong. No? So, we were given a choice to walk upright. Or, we may choose to walk the ways of darkness. Pero, syempre, tandaan mo din na we will give an account kung paano natin ginamit yung buhay natin dito sa lupa. So, hindi mawawala yung temptation. Hinahayaan niya ng Diyos para masukat kung gaano natin siya pinagtitiwalaan.
Kung alam natin yung salita niya na magagamit natin, 'di ba? Sa paglaban sa temptation. Sabi sa James chapter 1 verse 12 to 15, "Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life." Alam niyo ba 'yun? Pag ikaw ay nakapagtagumpay sa mga pagsubok dito sa lupa, pagdating mo sa langit, may krona ka na. Diba? Crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. Let no man say when he is tempted, "I am tempted of God." For God cannot be tempted with evil, neither tempted He any man. But every man is tempted when he is drawn away from his own lust and enticed. Kaya nga, di ba, yung gusto mo, doon ka itetempt. Yung gusto mo na mali, doon ka itetempt. Then, when lust has conceived it, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. So, pag inalagaan mo yung kasalanan, di ba, pag nahulog ka sa temptation, sabi, yung kasalanan mo ay nagdadala ng kamatayan. Sa Bible, pag sinabing kamatayan, ibig sabihin, napuputol yung magandang relationship between you and God. Kaya nga, it's the worst life that you could ever have. The life living in sin, kasi ito ay buhay na malayo sa Diyos. Pang-apat, you will know where to go. So if you are living in God's covenant, you will know where to go. Nung ibigay ng Diyos ang covenant niya kay Abraham, alam niya kung anong mangyayari sa kanyang buhay. Alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. It's the same thing with us. If we live in God's covenant, merong sense of direction yung buhay natin. Hindi yung patama-tama lang. Hindi yung pabago-bago tayo ng isip. Minsan gusto natin sa church, minsan gusto natin mag-pray, minsan ayaw natin. Diba? So, we should be focused. So, kung hindi mo, kung ang tanong sa atin sa umagang ito, alam mo ba kung saan ka pupunta? So, laging tinatanong yan. Diba? Alam mo ba kung anong gagawin mo? Alam mo ba kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo? But God is telling us that by the time that we received Him, ang covenant ng Diyos ay magkaroon tayo, ay makasama tayo sa langit at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, maaring sa church tayo sumisigaw, sumasayaw, pumapalakpak para sa Panginoon. Pero, paglabas natin sa church, maaari yung ginagawa natin, malayo na doon sa gusto ng Panginoon na ginagawa natin. The reason that we are inside the church is because we love God. Dahil gusto natin mabago yung buhay natin. So that our family can be saved. So that we may have fellowship dun sa ating mga kasamahan dito sa church. Diba? Magpanalangin tayo sa pangangailangan. Kaya meron tayong mga cell groups. Meron tayong masasabi, pwede ba pag-pray nyo naman ako sa exam ko? Pag-pray nyo naman yung problema namin. Diba? Meron makakatulong sa atin pag tayo ay nangangailangan. No, sana hindi tayo pumupunta dito sa church para lang makipagkwentuhan. Diba? Para lang magsulat ng notes, para may maipakita doon sa leader na nag-church. Pero, deep inside, undivided yung attention natin. Diba? Lumilipad yung isip natin. So, let us be focused sa Panginoon so that magkaroon tayo ng sense of direction sa buhay natin. We will not go to the left, we will not go to the right, but we will go straight, we will walk straight sa kalooban ng Panginoon. Pero wala namang magfo-force sa inyo. Di ba? Kung ayaw niyong pamuhayan yung kalooban ng Diyos, it is a decision that you have to make on your own. But be reminded, no, na darating ang panahon, mananagot tayo dun sa buhay na pinamuhayan natin. Si Judas Iscariote, he made his decision because of money. In the end, he hanged himself.
Si Ananias and Sapphira, they made their decision because of greed. In the end, they died. Si Pontius Pilate, he made this decision because of mob influence. Diba? Minsan nangyayari sa atin to, napupush tayo ng pressure ng mga kaibigan, ng pamilya, ng kakilala, we compromise our faith. Diba? In the end, ano naging dulo ni Pontius Pilate? Pinapako niya si Jesus Christ. Diba? Pumayag siya na patayin yung matuwid. So the thief on the cross made his decision to accept Jesus Christ because he wanted his life to be changed. Ang tanong, what will be your decision? Ang covenant ng Diyos, ibinigay na yan sa atin. It's up to us if we're going to live with it. So, pwede ba natin i-flash yung Proverbs 3? So, we're going to read it together. No? Medyo mahaba, but as you read it, I want you to be comprehensive. No? Put understanding. Unawain nyo yung nakalagay dyan. And believe na ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. No? Young people. Okay? So, ready na ba? Yan. Kung malabo yung mata nyo, hindi nyo kita yan, pwede nyo buksan. So, Proverbs chapter 3, and we're going to read from verse 1 to 18. Okay? Sabay-sabay tayo? Ready? 1, 2, read. My son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. For length of days, and long life, and peace they will add to you. Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart, and so find favor and high esteem in the sight of God and man. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. 11, my son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest His correction. For whom the Lord loves, He corrects, just as the Father the Son in whom He delights. Happy is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding, for her proceeds are better than the profits of silver, and her gain than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things you may desire cannot compare with her. Length of days is in her right hand, in her left hand riches and honor. Her ways are pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who take hold of her, and happy are all who retain her. Okay? So, ang panalangin natin ay mangyari ito sa buhay natin. No? As we walk in God's covenant, maranasan natin yung kabutihan ng Diyos, maranasan natin na malayang dumadaloy yung kanyang pagpapala sa buhay natin. So kahit ano ang pagdaanan natin sa buhay, remain to be faithful sa Diyos. Remain, yung focus nyo sa Panginoon. Huwag tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan. You just focus on Jesus. And sabi, in the end of your life, you will experience God's covenant.